Isang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang asawang nagtiis para lamang mabago ang kanyang bisis. Siya ay si Seb. Napakaganda ng asawa ko. Ganun ko siya ilarawan. Kaya naman kahit 6 na buwan pa lang kaming magkasintahan, pinakasalan ko na agad siya. Subalit totoo ngang walang perpektong tao. Lahat ay may kahinaan. Seb, kanina ka pa dyan sa salamin. Aba, talo mo pa si Paris kung mag-ayos Ma, dapat kasi gwapo ko para mapantayan ko naman ang kagandahan ng asawa ko. Di po ba? Kahit naman 3 oras kang manalamin, wala nang magbabago sa itsura mo. Gwapo ka na. Kaya naman loves na loves ko kayo, May. Nagsasabi kayo lagi ng totoo. Ay, syempre naman. Masama ang magsinungaling. Salamat, Ma. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka akong mahuli ka na sa date nyo ni Paris. Opo, Ma. Ay, nako. Tuwing birthday ni Paris, talagang ginagawa mong napaka-espesyal. Siyempre naman, Ma. Ganon ko kamahal ang anak ninyo. Thank you, honey. Na-surprise talaga ako. Kasi sabi mo sa akin, out of town ka. Pwede ba yun? Maraming salamat. Mayroon pa akong surprise. Eto, Oh, ano ito? tingnan mo. Ano kaya ito? Oh! Wow! Plane ticket papuntang Australia? Yes. Pupunta tayo doon? Oo. Oh, yes! Thank you, honey. I love you. Kuya! Bago ka! Ay, kuya, na-miss kita. Bakit di ka nagsabing uuwi ka? Kaya nga surprise, di ba? May pasalubong ba ako? Baka si Ate Paris na meron, no? Buksan mo ang bag ko. Yehey! Kuya? Oh, kumusta ka? Ay, kuya. Beautiful as always. Asan ang asawa mo? Ay, nasa trabaho. O, bakit umuwi ka? Pinilit ko sanang humabol sa birthday mo eh. Pwede pa naman. Kahapon lang naman ako nag-birthday. Kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin? Soon! O kuya, mabuti pa mag-bis ka na. Magluluto ako ng favorite mo. Ay, nako. Hindi na naman masarap. Kara? Nakuha ko na yung pasalubong mo, kuya. Thanks much. O, dun muna ako sa room ko. Hanggang ngayon, frenemies pa rin kayo ni Kara. Enemies. Hindi kami frenemies. Kapag frenemy, magkaibigan na madalas nag-aaway. Kami ni Kara, never kaming naging friends. Mula na hanggang ngayon, hindi kami nagkakasundo. Umuwi pala si Kuya Jake. Oo. Na-surprise nga ako eh. Oh? And look ko, Oh. may regalo siya sa akin na kwintas. Wow! Ganda. Susuotin ko to bukas. May lakad kami ng mga friends ko. Papunta rin palang Australia ang 2 kong katrabaho. Kaso bukas na ang flight nila. Dapat pala mas inagahan kong pag-book ng ticket. Okay lang yun, Han. Mabuti nga at hindi pa tayo nakakaalis. Di sana kami magpapang-abot ni Kuya, oh. At hanggang kailan ba siya rito? Not sure. Baka medyo matagal. Sabi ko nga sumama siya sa Australia eh. Ano? Oh, bakit naman ganyan reaction mo?
Siyempre naman, honeymoon natin ito eh. Gusto ko intimate. Honeymoon? Seb, 3 taon na tayong kasal. Kahit na. Ayaw mo ba na may kasama tayong photographer? Oh. Ayoko. Gusto ko tayong dalawa lang. Ang dilim naman ng bahay. Wala ba si Mama? Ah, oo nga pala. Sabi niya, bibisitahin niya si Tita Marie. Didiretso na nga sa kwarto. Hindi na ako sa switch ng ilaw. Check! Boses ni Ate Paris. Teka, boses ni Kuya Check. At Ate Paris, ang naririnig ko. At ang ginagawa nila? Teka, lalapit ako sa pinto. Titingnan ko kung bukas. Hindi nakalak ang doorknob. Itulak kong dahan-dahan ang pinto. Hindi. Si Ate Paris. At si Kuya Jake. Oh my God, what are they doing? Oh my gosh! Kuya Seb? Shh! Halika. Mula ng mga bata kami, kinaiinggitan ko si Ate Paris. Dahil paborito siya ni Daddy. Tapos paborito pa siya ni Kuya Jake. Pakiramdam ko, si Mama lang ang nagmamahal sa akin eh. Nang mamatay si Daddy, mas naging close si Ate Paris at si Kuya Jake. Pero yung nakita ko kanina, Kuya Seb, anong ibig sabihin nun? At saka, alam mo na ba yun? That was incest. Akala ko, nang naging mag-asawa kami ng kapatid mo, titigil na silang dalawa. So, alam mo na talaga ito? Nahuli ko na sila dati. Nung girlfriend ko pa lang si Paris. Pero wala akong lakas ng loob na kumprontahin sila. Kaya nag-decide akong pakasalan agad siya. Nadestino rin sa malayo ang kuya niyo, kaya nakampante na ako. Pero ngayon ko na kumpirmang ginagawa pa rin nila yun. What's wrong with them? I'm sorry, Cara. Nakita mo pa talaga ito. Kuya, anong gagawin mo ngayon? Hiwalayan mo na si ate. She's sick. Yes. She is sick. Kaya lalong hindi ko siya maaaring hiwalayan. Kuya? Kakausapin ko yung kaibigan kong doktor na maaaring makatulong sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Paris na alam ko ang ginagawa niya. Seb, kausapin mo siya ng maayos. Sigurado ka bang hindi mo hihiwalayan si Paris? Bro, mahirap ang ganyang sitwasyon. Seb, Marangin ang ulak kong lalaman yun. Aaminin ko para akong nandiri sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng iwan. Alam ko hindi niya rin gusto mangyari ito sa kanya. Kaya gusto ko siyang gumaling. Gusto kong makaalis siya sa sitwasyon niyang ganun. hindi pa naman huling lahat. Kung decided ka na tulungan siya, sige, susuportahan kita. Paris? Wala siya. Oh, Sam, wala kang trabaho? Talagang nag-absent ako para makausap ka. For what? Kuya, tama na.
Ano? Kapatid mo si Paris. Hindi mo dapat na ginagawa sa kanya yun. Hindi kita maunawaan. Tama na ang pambababoy mo sa asawa ko. Bitiwan mo Ayoko ako. makarating ito kay Mama dahil ayoko masaktan siya. Kaya habang nakapagpipigil pa ako, tumigil ka na. Kapatid mo si Paris. Bakit ginagawa mo yun sa kanya, ha? Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid. Ano ka mo? Hindi ko kapatid si Paris. Adopted siya ni Mama at Papa. Anak siya ng family friend namin. Ako, si Mama at si Papa lang ang nakakaalam nun. Kaya pinaglalasaan mo siya dahil hindi mo siya kadugo. Oh, Kahit hindi kayo magkadugo, magkapatid pa rin kayo sa mata ng tao. kung hindi ka sana pumasok sa eksena, wala sanang problema. Hindi ikaw ang gusto ni Paris, kundi ako. Makinig ka. Hindi ako papayag na tuluyang masira si Paris dahil sa'yo. Kaya mula ngayon, hindi ko nakahayang idagtay mo sa balat niya kahit siyang dulo ng mga daliri mo. I'm sorry, Seb. Paris, Nung simula pa lang, alam kong mali. Pero, sinusubukan ko namang umuiwas kaya lang... Patawarin mo ako, Seb. Napakarumi kong babae. Iwalayan mo na lang ako. hindi ko gagawin yan. Tutulungan kita, Paris. Tutulungan kitang malagpasan ang pinagdaraanan mo ito. No, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Iwan mo na lang ako. Mas matatanggap ko pa yun. Kesa patuloy tayong magsama. Habang buhay akong lalamunin ng ganyan. Hindi kita iiwan. Hindi. Ngayon mo ko higit na kailangan. Isa pa hindi pa uli ang lahat, Paris. May solusyon dito. Malalagpasan mo rin ito. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nako, mamimiss ko ang pinakagwapo kong son-in-law. Bibisita na lang po kami ng madalas dito, ma. Bakit kasi kailangan niyo pang lumipat ng bahay? Tayo-tayo lang naman dito. Gusto ko rin naman pong matutong maging independent. Siya. Baka kapag bumukod na kayo, magkaroon na ako ng apo. Sana nga, ma. Ay, Paris, anak. Ma, Oh, bakit ka umiiyak? Para namang sa ibang bansa kayo lilipat. Sa karatig probinsya lang naman. ma, huwag mong pamabayaan ang sarili mo, ha? Ako nang bahala kay Mama, ate. Basta, mag-iingat ka lagi, ha? Salamat, Kara. Nako, kung hindi pa aalis ang ate mo, hindi ka pa magiging mabait sa kanya. Ma, alis na kami. Siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ma. Salamat. Pangako, hindi ko po pababayaan si Paris. Aalagaan ko siya. Humingi kami ng professional help para makatiyak na makaka-move on ng maayos si Paris sa kanyang mga pinagdaanan. Bilang asawa, hindi ko siya iniwan. Siniguro kong mararamdaman niyang naunawaan ko siya. Hindi ko siya hinuhusgan. At higit sa lahat, nasa tabi niya ako palagi.
para damayan siya. Masakit para sa akin na kinailangang pagdaanan ng aming pamilya ang ganitong kakaibang problema. Pero nang makita kong napagtagumpayan niya ang pagsubok na yun, nasabi ko sa sarili kong I made the right decision. Ako po si Seb. At ito ang aking buhay. Mapalad ang isang taong nakatatagpo ng isang individual na kayang manatili kahit sa pinakamahirap na pagkakataon ng kanyang buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at sa papel na Seb, June Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salunga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.